Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, kumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Lift His name on high. Glorify the Lord with me, 'cause He can turn your sorrows into joy. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Lift His name on high. Glorify the Lord with me, 'cause He can turn your sorrows into joy. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Lift His name on high. Glorify the Lord with me, 'cause He can turn your sorrows into joy. I rejoice unto the house of the Lord. I rejoice unto the house of the Lord. I rejoice unto the house of the Lord. Unto the house of the Lord. I Good morning, Jesus! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ba'y holiday na? Oh, kayo ba'y nakaboto na?
Oh, not yet. Oh, tama. Very good. Thank you, Lord. Ayan, na blessed Monday po sa inyong lahat, mga kapatid. At today is a holiday, tama? Holiday ngayon, di ba? Tomorrow is holiday also. Oo nga. Election day. Magkasunod, ano? So talagang very, very long weekend to. Oo. Parang isang linggong isang linggong pag-ibig. Thank you, Lord. Ayan. At magandang umaga rin sa ating mga kapatiran. Nagtataka lang ako, pag holiday, ang konti nila. Nasa botohan ng mga tao ngayon. Kami hindi makakaboto eh. Hindi pa kami nagpupunta ng munisipyo kasi kailangan palang mag-biometrics eh. So, hanggang ngayon hindi pa kami di tuloy ako nakaboto. It's okay. Thank you, Lord. Sige, tayo po'y manalangin. Lord, buong puso, nagpapasalamat po kami for another day na binigay niyo na naman po sa amin. Panibagong pagkakataon na naman po, Lord, to be of service to you. Salamat po, Lord, at kami nagising pa ng malakas at masaya, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa lahat ng mga pagpapala sa nakaraang linggo at sa bagong pag-asa, Lord, na dala-dala ng umagang ito. Kami po'y umaasa sa inyo muli, Lord. At ngayong darating na linggo, Lord, kayo rin po ang mangunguna sa amin. At we pray that today, ang mga bagay na aming gagawin, iisipin at sasabihin na yung mga bagay na binless mo na po, Lord, and mga bagay that you prepared for us to do. Mangusap po kayong muli, Lord, sa amin. Sa umagang ito, lahat po kayong makikinig. In Jesus' name, Amen. Okay. Thank you, Lord. Niresolbahan ko kagabi na bababaan ko ang aking boses. Pwede rin bang hinaan niyo yung boses ko? Kasi nakikinig ako, sabi ko, ang sakit pala sa tenga ng boses ko. Masyadong minsan nadadala ako sa Oo, nadadala. Kaya kailangan babaan muna natin ngayon. Para hindi rin Yan. Good morning sa lahat ng mga kapatid po natin na kagaya ni Sister Vicky, Sister Rita, Sister Charm. Sister Charm, namimiss na namin kayo. Kamusta na? Sister Sally Flores, si Brother Gary. Si Brother Gary, no? Gising na gising lagi. Brother Jojo Perez, good morning po. And Sister Bebot. Brother Rod, magandang umaga. Sister Weng, Sister Remy Andres. At siyempre kay Sister Josie, Brother Galo, kamusta ka na? Good morning po sa inyo. Sister Vicky Del Rosario, of course. Kay Tita Eloy, magandang umaga. Sister Tess Mercado ng ating Hong Kong, maraming salamat at lagi kang nandyan, kapatid. Tita Liza, Sister Marisa Auchi from Japan. Ohio gozaimasu. Yan. At welcome kay na Minister Elmer. At kay Luis Kawayan. Sister Lorna Pehi, good morning. Good morning kay Dong at kay Dabs. Okay. Kuya Jim, good morning. At tita ko. Salamat daw sa crispy pata. Pinayagan ko naman si Kuya nang matikman naman ang iyong crispy pata. Aba, tumikim din ako. Ang sarap, no? Malambot hanggang loob. Oo, pinapakain ko si Kuya ng baboy pag weekends. 5 days on, 5 days off, 2 days on. Good morning and belated happy birthday kay Sister Elisa Orap. Yan, good morning. Good morning to. Yan. Sister Alice Torato ng ating Paniki, Tarlac.
Sister Josibeth, good morning. Kapatid, salamat. Di kita na message agad. Thank you, Lord. O, di ba nakaboto na yung iba? Done na ang voting. Ate Mayet, good morning. Brother Tom and Kathleen, good morning. Ay, hindi po declared na holiday tomorrow? Oh, hindi. Oo nga, ipit pa siya, no? So, may pasok tomorrow? Ay, ganun. Ay, ganun. Akala namin holiday na bukas. Di pala holiday bukas. Tomorrow is 31 na eh. Mag-uuwian na eh. Oh, baligtad. Oo nga, magulo nga. Pero yung iba hindi napapasok niya, no? Kasi ipit na siya eh. Watcher pala si Sister Bebot. Watcher daw. Sister Milet, good morning po. Sister Ami Hernandez, magandang umaga. Sister G, good morning din sa'yo. O, tapos na daw bumoto, Sister Lorna. Yung mga senior talaga, no, talaga? Wala. Ay, ang galing. Ayaw, oo, kasi baka mahilo yung mga seniors eh. Oo. Good morning, Gio. And good morning, Ivy. Yan. Oh, Gio, bago ka daw umalis, mag-share ka naman dito. Oh, Sunday daw, sabi ni Pastor, invited daw kayo sa linggo. Sister Carmela Tison, good morning. Mr. Chan? Chang? Umalis na yata eh. Tita Days, good morning. Sister Aning, magandang umaga po. Naikle, good morning. Sister Connie, Panganiban. Good morning, Sister Connie. Sir Connie, uwi ka daw dito. Namimiss ka daw ng mga workers. Yan. At maraming salamat sa mga taga-Bulacnin na nandito kahapon. Sister Mercy, Sister Neva, magandang umaga. Yan. Thank you, Lord, sa mga taga-Batangas na nandito kahapon. Bakit? Galing nga. Prepared sila. Hitaikit, good morning po. Prepared na prepared. Okay. Thank you, Lord. Announcement nga po pala, mga kapatid. Sa lahat po ng mga pupunta sa ating anniversary, kung pwede pong magpalista sa inyong mga fellowship o sa mga ministers assigned, pakibigay lang po ng mga list ng mga kasama po ninyo. Yan, nangihingi lang sa atin ng head count, 'di ba? Sa lahat ng mga pupunta, mga kapatid, malapit na. Mahigit 1 buwan na lang. Anniversary na natin. Sa lahat po ng mga naghihintay naman ng additional tents, hanggang ngayon, wala pa. Wala pa rin po hanggang ngayon. Sana malaman na agad natin. Kasi maraming mga naghihintay na nung mga tents. Ayan. Thank you, Lord. Sige nga, pakita mo nga, Sister Jam. Muna. Mga babasahin? Babasahin na lang nila yan. Sa mga nagtatanong, ang kids po, considered na kids na 350 ay 4 feet and below. Ayan. Ang ating deadline of payment, November 15.
November 15, mga kapatid, ha? Yan, alam ko ang lahat ay naka-order na ng mga t-shirts, nakakuha ng mga rooms, at nakakuha na rin ng, ano pa nakuha? Mga cottages. Bayad na lang, entrance na lang ang kulang. Bayad na sila sa lahat. Entrance na lang ang kulang. Kaya alam ko susunod na yung entrance. Yan. So, ang atin pong ay December 2, mga kapatid. 5 p.m. ang start ng program, pero pwede na po tayong, sa mga nakakuha ng rooms, pwede na po kayong pumasok ng, hala pa akong you check-in time. Oo, wala pa ako. Basta pumunta na lang kayo ng maaga dun, mga kapatid. Pwede kayong mag-picture-picture muna habang naghihintay. At sa mga gustong sumama po sa celebration ng December 2, pwedeng-pwede. Wala na po kayong entrance nun. Iisa na lang yan ng 2 and 3. Yan, mga kapatid. Pero ang ating main celebration will start at 8 a.m. Para po hindi tayo nagugutom, di ba? Kasi sa program, gusto natin i-accommodate ng lahat. Para naman po syempre, anniversary natin. Kaya gusto na rin po nila ng lahat na maging part. Kaya lang, nagugutom tayo pag sobrang haba. Kaya po, ina-encourage din namin sa lahat ng mga magpa-participate, i-confine lamang po natin ang ating mga gagawin sa 3 to 5 minutes. Max na po yung 5 minutes, mga kapatid, ha? Minsan kasi nauubos yung, halika na. Akit na. Nauubos yung oras natin doon sa ganon. So, para hindi tayo magutom, kagaya nung nakaraan. Nagutom kaya kami nung nakaraan. Lalo na kami. Huling-huli kaming kumain. No? Tas naubusan pa kami ng pagkain. 8 a.m. Kantahan na tayo. Hindi ba dapat, pagka ganun, excited ang lahat, kaya kailangan maaga nandoon na. Oo. Basta wala nang hintayan yun. Magkakantahan na po kami ng 8 a.m. kahit na wala kayo. Para ano kasi yun? Dapat pag-excited ang aga-aga. Yung ang mga Bulaknin kahapon, 3:00 pa lang daw, gising na sila. Di na nakatulog yung iba. Again, mga kapatid, yung ating mga rooms, alam na natin yan. Yung additional head per room is 900 with breakfast and with entrance fee na po yun and beddings. Kaya not bad na po yun. Pero, 4 ang maximum per room. 4. Siguro sa mga double, mas marami, no? Sana. Oo. Sa beranda matulog, di ba? Pagka ayaw kang patulogin sa loob, dito po ako sa beranda. Wala ka pang bayad. Pwede rin yun. Yung airbed, palutangin sa pool. Di ba? Sabi lang naman nila, bawal sa room eh. Di sa labas. Oo. Mapamaraan tayo eh. At ang mga t-shirts po, 250. Mag-order na po kayo mga kapatid. May kumukuha na po ng mga pre-orders sa mga t-shirts, sa inyong mga CSM assigned per area. Yan. Mag-order na po kayo. At mas maganda mag-down payment daw kayo ng 125. Kalahati. Ang t-shirt natin kaya hindi nagbabago. Parang word of God. The same yesterday, today, but not forever. Ang ganyang presyo. Magkakaroon din tayo ng mga umbrellas.
pag-usapan namin ng presyo pa niyan. Bababaan natin ang presyo. Para ano? Para ano na rin yan? Nakaka-evangelize din yan. Ano kayo? Pag nakita yun, ano yung comfy? O, makaka-start kayo ng conversation. Hindi ba? Okay, thank you, Lord. Ha? O sige, bilisan na lang natin. Oo. Yan. Ayan siya. Di ba kayo na-excite na makarating na dyan, oh? Ganda, oh. Ay, hindi, wag na lang muna. Ay, para yung excitement. Oo. Oo, si Arnold hindi lahat. Mawawala na yung element of surprise. Isa lang. Tayong dalawa na lang. Okay. Thank you, Lord, mga kapatid. Para po sa ating, naubos nga yung oras ko eh. Para po sa ating memory verse of the week. Ay, tumaas ulit ang boses ko. 2 Corinthians 9:8. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Ayan, ang ating memory verse of the week. Thank you, Lord. Kagaya po ng napag-usapan natin last week, ito pong prayer of Jabez, alam nyo, na-excite ako dito. Kung simula po nung Monday ay in-apply nyo itong prayer of Jabez, sigurado ako na meron na kayong nakuhang result. May nakuha ba kayong result? Meron, di ba? Nakakatuwa nga mga kapatid eh. Kasi, wait lang babe, kalma lang. Nakaka-excite siyang gawin sa buhay mo, tapos may result kang nakikita. Hindi kasi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala, mga kapatid. So dito pa rin tayo ha, sa 1 Chronicles 4:10, basahin ko muli. Jabez called upon the God of Israel, saying, "Oh, that you would bless me and enlarge my border, and that your right hand might be with me, and that you would keep me from harm, so that it might not bring me pain." And God granted what He asked. Yan. Thank you, Lord. Alam niyo po, mga kapatid, before we can ask for God's blessing, kailangan po magkaroon tayo ng clear understanding kung anong ibig sabihin ng word na bless. Kasi, lagi natin itong naririnig every Sunday, hindi ba? Sa pulpito. Binibless natin yung mga ministers. Binibless natin sa atin yung mga children, yung sa mga youth. Binibless natin ang pagkain, hindi ba? Minsan nga, pag naghatching ka, binibless ka rin eh. Hindi ba? Oo. Pero, ang blessing is not sneezing. Hindi yung pag nahatsing ka, bless you. Kaya tuloy parang ang nangyari, itong bless you na to, or bless me, parang naging vague na yung ibig sabihin niya. Para na lang siyang have a good day, parang ganun na lang ang ibig sabihin ng bless you. Kaya tuloy, yung mga tao, yung paniniwala nila sa salitang bless you ay hindi na ganun kalaki. Kasi para lang siyang have a good day, di ba? Sinasabi na nga lang siya kapag ka nag-hatching ka. Oo, nag-i-expression na lang siya. Kaya, no wonder, yung mga tao, especially the Christians, hindi na kasing desperate ni Jabez na makuha yung reward or yung result nung blessing na inihingi kay Lord.
Di ba? Minsan kasi parang, Lord bless me, pero hindi ka naman nag-expect na may magandang mangyayari nga sa iyo sa araw na to. O sabi nga natin, to bless in the biblical sense means to ask or to impart supernatural favor. Supernatural, yung hindi pangkaraniwan. Yun ang inihingi nating favor when we say, bless me. At kapag ka sinabi nating bless you, bigyan ka nawa ng supernatural favor ng Diyos. Yun po dapat. And also, mga kapatid, kapag ka po tayo, yung iba kasing mga tao, nahihiyang sabihin kay Lord na bless me. Kasi nga parang iniisip nila, sobra na yata ako sa paghingi kay Lord. Alam nyo ba kung merong isang tao na kahit kailan hindi sobra yung hinihingi mo ay ang Diyos? Sa Kanya lang po yun, mga kapatid. Kasi tao sasabihin, sobra ka na ha. Minsan naman, sa'yo na nga lahat, hingi ka pa ng hingi. Pero si Lord walang ganong salita. Oo, wala siyang ganong salita. When we ask God for blessing, para bang tayo ay umiiyak sa Kanya for His wonderful and unlimited goodness na mag-manifest sa buhay natin. Take note of the word unlimited ha, pag-uusapan natin yan, mga kapatid. Dito, ina-acknowledge mo lahat na, Lord, when you ask God to bless you, ha, ina-acknowledge mo na, Lord, meron akong mga pangangailangan at gusto na walang makakapagbigay sa akin ito, kundi ikaw. Yun, pag-acknowledge kay Lord John, when you ask God na sinasabi mong, Lord, bless me. So meron akong mga gusto sa buhay at alam kong meron kang gusto para sa akin na ikaw lamang ang merong kakayahang magbigay. Ito yung klase ng kayamanan sa salitang bless me na sinasabi natin sa nung last time yung Proverbs 10:22. Maganda siya sa Living Bible na version eh. Sabi niya, the Lord's blessing is our greatest wealth. All our work adds nothing to it. So, ang lahat-lahat ng meron ka ay pagpapala ng Diyos. Wala kang ginawa para madagdagan yung blessing na yun sa'yo. Walang iyo dito. So, itong kung mapapansin po ninyo, mga kapatid, ang sabi lang naman ni Jabez ay, bless me. Wala siyang karugtong na with. Di ba? Bless me with. Walang ganon. Lord, pagpalain mo naman ako ng kapayapaan. Pagpalain mo naman ako ng kagalakan. Ganon. Yung prayer ni Jabez, wala. Ang sabi lang niya, bless me. Grabe yun, mga kapatid. Alam niyo ba, ang aspect ng prayer ni Jabez na request niya for blessing ay ibinigay niya entirely sa Diyos ang desisyon kung ano ang gusto mong ibigay sa akin. Alam niyo ba, radical trust ang tawag sa prayer for blessing na ganun. Kasi parang ibinigay mo, ipinagkatiwala mo sa Diyos kung ano yung gusto niyang ibigay sa'yo. Maraming mga tao ayaw ng gantong blessing. Ayaw ng gantong prayer for blessing. Sasabihin, baka naman kasi, bigay lang sa akin ni Lord, ganito. Kaya be specific daw in prayer. Wala namang problema yun. Pero, specifically, itong Jabez prayer for blessing, ay iniwan niya sa Diyos ang pagpapasya kung ano ang gusto mong ibigay sa akin. Kaya ayaw i-pray to ng iba. Sabi kasi nila, baka ibigay sa akin ni Lord yung hindi ko gusto. O kaya, baka ibigay sa akin ni Lord ito lang. Ganun pa lang pagkakakilala mo kay Lord. Kaya pala hindi ka nga makakapag-pray ng kagaya ni Jabez. Kasi ang pagkakakilala mo kay Lord ay ganun lang. Ina-underestimate mo or ginagawa mong maramot or kuripot ang Diyos kaya ayaw mong mag-pray ng ganito. Alam niyo ba, mga kapatid, itong kind of prayer of blessing na ito ay kailangan ng radical trust in God's good intention sa ating lahat, mga kapatid.
At wala po itong kinalaman doon sa prayer na yung sinasabi nga kanina na be specific, Lord, gusto ko ng Cadillac, gusto ko ng Rolls Royce, gusto ko ng Prada. Wala itong kinalaman doon sa ganung panalangin. Na ito yung panalangin na para bang nagka-cash in ka. Parang, pag sinabi mo sa GCash na cash in, anong ibig sabihin? Lalagyan mo yung wallet mo? O minsan, yung ating relasyon kay Lord, ginagawa natin ganon. Para bang pag may relasyon ka kay Lord, meron ka ng karapatan na mag-cash in. Because of your relationship with the Lord, parang ganon ang ating paghingi ng pagpapala minsan kay Lord. Alam niyo ba mga kapatid na you don't have to be better and you don't have to be proven or you don't have to be kaya nga yung kaninang Proverbs 10:22, wala kang pwedeng idagdag para bigyan ka ng ganto ng Diyos. Mamaya pag-usapan pa natin yan. So, yung prayer of blessing ni Jabez, mga kapatid, is wanting for ourselves, asking God, or wanting for ourselves what God wants for us. Hindi wanting for ourselves what we want for ourselves. Ito yung inihingi mo sa Diyos kung ano yung gusto mo, na ibigay niya kung ano yung gusto niyang ibigay sa iyo. Alam niyo, talagang ano yan, tiwala ang kailangan dyan. Naniniwala ka na ang nasa isip ng Diyos ay yung pinaka-the best lamang para sa iyo. Kaya hindi mo na kailangang i-detalye pa kay Lord kung ano yung mga hinihingi mo kasi alam mo, yung best mo lamang ang sinisik niya. Now, when we seek God's blessings as the ultimate value in life, parang hinahagis natin or itinatapon, ano ba yung salitang, hindi itinatapon natin ng sarili natin, ano ba yan? Inilalagay, ayan. Inilalagak natin yung sarili natin doon sa kalooban niya, doon sa kapangyarihan niya, at doon sa purposes niya sa buhay. Para sa iyo, para sa buhay po natin. Everything becomes secondary. Kapag ka ang iyong paghingi ng pagpapala kay Lord ay yung inilalagak mo, yung sarili mo doon sa kagustuhan niya. Kumbaga parang, sige Lord, bahala ka kung anong gusto mong gawin sa akin. Yung mga needs natin, nagiging secondary na lang. Kasi pinagkatiwala mo na ang lahat eh. Para bang ang nangyari, you become immersed in what God is trying to do in you, sa buhay mo. Para bang nag-i-expect ka na lang, hindi yung ano naman kaya yung mangyayari. Hindi ganun. Yung expectation na ano na naman kaya ang mangyayari. Yun, yung ganung ano kaya yung susunod. Hindi yung nag-i-expect ka na, Diyos ko, ano naman kaya mangyayari pagkain nila? Hindi ganon. Kung hindi excited ako, ano naman kaya ang gagawin ni Lord sa akin? Yun. Kapag ka na-immerse ka doon sa ganong relasyon ninyo ni Lord, yung mga hinihingi mo na sinabi nilang be specific, nagiging secondary na lang. Kasi mararamdaman mo na sapat na pala yung relasyon na meron ka kay Lord, kaya nagiging secondary na lang yung mga ibang bagay. Pero kung ang mas nangunguna sa'yo, yung mga kailangan mo pa lamang, tapos nagiging secondary, yung relasyon mo kay Lord, mga kapatid, medyo parang walang satisfaction doon. Kaya hindi nauubos yung mga secondary needs natin kasi hindi na meet yung ating primary need. Pag na-meet ang primary need natin, which is, maghanap nawa ang kalooban ng Diyos sa buhay ko, yun. Mas nauuna yung satisfaction. Kaya yung iba, ikaw naman, ang luma-luma na ng phone mo, hindi mo pa gamitin. Wala lang sa'yo yun eh. Hindi mo na napansin yun. Alam mo yun, parang, oo nga no, basag-basag na pala itong cellphone ko. Pero wala na yung need. Alam mo yun? Kasi, merong mas malaking bagay na nagbibigay ng fulfillment sa'yo. Kaya parang secondary na lang yung mga ibang bagay. Sabi mo, ikaw ba walang gusto? Meron pa rin. Pero alam mo yung
Kung makuha mo siya, ay thank you Lord. Kung hindi mo siya makuha, it doesn't matter. Ganun. Yes, oo, kasi hindi na doon ka na lang nakatuon eh. Meron na akong something na discover sa buhay ko na pag eto meron ako, okay na ako. Sapat na yun. Yun po yun. At alam nyo, mga kapatid, the guaranteed product of that relationship you have with the Lord, alam nyo kung ano yung guaranteed ha? In seeking God's blessing. Pero ito yung sinasabi kong blessing na mangyari nawa ang gusto mo sa buhay ko. The guaranteed product of that kind of relationship is your life will be marked by miracles. Grabe mga kapatid, kaya ako sabi ko, pinipigilan ko yung boses ko ngayon pero excited ako. Excited ako na nung in-apply ko talaga itong blessing, now every day, paggising ko, pagkatapos kong purihin ng Diyos, ang prayer ko agad, Lord bless me. Ine-exercise ko to mga kapatid. Yung bless me, ine-exercise ko talaga. Yun nga. Your life will become marked by miracles. Paano mo nalaman yun? Pangako niya yun. Tapos, may experience mo yun. Eto lang, mga kapatid. Si True Value kasi, BFF kami yan eh. Si True Value. Nakakatuwa kasi, parang yung si Miss Jess, yung store manager nila, hindi ko naman alam, di ba lumapit lang yun sa atin noong sabi niya, ma'am, iti-text kita kapag ka merong Nag-text ngayon siya. Sabi ko, dako, makakabili tayo dyan ng pang-family affair. Pumunta ngayon kami. Ngayon, si pastor kasi, yung kanyang, sa study table niya, ang ginagamit niyang upuan, yung upuan niya sa office. Ang laki-laki, di ba? Di hanap kami ng hanap. Di ba nung nakaraang linggo nasa IKEA tayo, picture kami ng picture. Sabi namin, ang mahal, no? Ang mamahal. Sabi namin gano'n, alam niyo ba na isang silya lang ngayon, yung magandang klase, abot ng 15? Oo, yung magandang, yung pagkain umupo ka, palagay ko pwede ka na matulog dun sa halaga niya. Oo, puro mga sale yan eh. Tapos alam nyo, nakakita kami doon. Isang black at saka isang white. Nung day na yon, naka 50%. Ang halaga niya is 14,995. So ang 50% nun, 7,500 pa rin, hindi ba? Pero sa sobrang ganda niya, parang bibilin mo na siya kasi pag inupuan mo, talagang komportable. Ngayon, meron dong kulay white. Sabi ko, ay maganda yung white, terno sa bahay. Sabi kong ganon. Di nag-iisip si pastor, wag na muna. Sabi ko 50% na. Hindi, wag na muna. Sabi niya ganun. Sabi ko, o sige. Di, one day sale lang yon. Di may mga nabili na nga kami. Umuwi na kami. Pagdating namin dito, sabi namin, sayang yung mga mag. Sabi ko, sobrang mura na pala nun. Kasi, ay wag ko nang sabihin. Kasi iba sa inyo makakatanggap eh. 1,200 ang halaga. Isang mug lang yun. Tapos may mga ganito. Alam niyo naman ako, di ba? Tigwa 1,200. Di ko na sasabihin kung magkano yung kuha ko. Basta 1,200 ang halaga nun. Sabi ko, sayang. Kasi alam niyo yung si Butchoy, pagka namimili kami, hindi ko masyadong gustong kasama. Kasi pigil ng pigil. O yung ganun. Sabi niya, okay na siguro yung 5, tari. Pagdating namin dito, sabi namin, kulang. Sana binili na natin. So, tinext ko ngayon yung si Miss Jess. Sabi ko, Miss Jess, may natira pa ba doon sa mga sale kahapon? Sabi niya, meron pa ma'am yung iba, pero yung iba bumalik na sa dati. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sige, baka sakali, punta tayo. Ang gagawin lang namin, bibilin lang yung mga mug na hindi nabili. Pagdating namin doon, nakita namin, sabi ni ma'am, 70% na to. Yung upuan. Kahapon 50 lang, 70% na. Yung white, meron siyang gasinulid na parang parang gasgas siya na ganan, na parang sinulid lang talaga. At saka
napakaliit lang na hindi mo makikita. Sabi naman, ayun na, 70% na, for something na lang. Sabing ganon, for something na lang. Kunin mo na. Sabi ko sa kanya, sige, sabing ganon. Kunin mo na. Check mo muna. Sabi namin, baka mamaya hindi 70 off yan. Alam niyo ba, mga kapatid, nung ginanon, doon sa 90% off. Kaya yung 14,995 na upuan, 1,499 and 50 centavos. Alam nyo, pag binaba ko yun, sasabihin nyo, ha? Sabi nung manager, sigurado ka? Nag-automatic ba yan? Sabi nung naggulat talaga sila. Sabi niya, opo ma'am ginanon ulit. Ayan ma'am oo nga, nag-automatic. Sabi ni pastor, tingnan mo yung black ko, kunin ko rin. Baka 90 na rin. Sabi niya ganon. Nung ginanon, 70 pa rin. Sabi ko, kunin mo na din kaya. Parang 2,525 lang. Hindi, ito nga, 1,400 lang Ba't ko kukunin ng 4,700 yan? Sabing ganon, alam nyo, pati yung gwardya, 1,400 lang yan. Tapos, nung nagbabayad na kami, sabi nung isang lalaki, wala na po ba talagang ganyan? Sabi nito, brother, blessing lang. Sabi niya, oo nga po naririnig ko nga po kayo nagkukwento dun kanina, kaya naghahanap ako kung meron pa. Grabe mga kapatid. Hindi kayo maniniwala. Pag nakita yung itsura, di ba, Nold, nakita mo? Oo. Hindi kayo Tapos alam nyo, umalis na kami doon. Hanggang gabi sabi namin, hindi ako makaget over dyan. Sabi ko, hindi ako makaget over sa halaga niyan. 14,995, naging 1,499. That is the life after Jabez prayer. At yun yung gustong i-impart po sa atin dito, mga kapatid. So, ang buhay natin, kapag in-apply natin itong Jabez prayer na ito sa atin, mag-uumpisa na pong mag-accomplish ng great things ang Diyos sa buhay mo. Suddenly, yung mga great things na kayang mangyari sa buhay mo, makikita mo wala ng obstruction. Lahat ng gustong maganap ng Diyos sa'yo, magaganap. Because you are moving in that direction. Kapag itong Jabez prayer na to, ang pinag-pray natin. Bakit kamo? They are all moving in your direction. Because you are praying for exactly what God desires for you. Ganun na kasi ang panalangin mo. Kasi wala nang ikaw hindi na yung gusto mo Ang gusto na ng Diyos, ang ipinapanalangin mong mangyari sa'yo. Kaya ang lahat ng nangyayari sa'yo, exactly what God desires for you. Suddenly, yung mga forces of heaven, makikita mo, wala nang harang-harang para ibigay sa'yo ang mga pangangailangan mo. And you begin to accomplish God's perfect will sa buhay mo. Yung perfect will na ng Diyos ang nangyayari through you. And you will be the one, you will be the first to notice it. Oo, si EJ. Kasi nakakatuwa kahapon yung mga bata dun sa QC kasi si SM ang nag-host. Alam niyo ba, words of encouragement pa lang naiiyak si pastor. Ang gagaling. Ang gagaling. Tapos yung sharing nila, sharing ni EJ, OJT kasi siya Ayaw niya na pag nag-OJT siya, hindi siya nakaka-attend ng gawain. Tapos hiningi niya sana na yung Sunday, makatugtog siya. Alam niyo yung bawat galaw nung bata, puro, Lord, okay ba to? Lord, tama ba to? Lord, i-direct mo ko. Ang layo nung niya, ng OJT niya, Cavite pa. Pero alam niyo ang ginawa ni Lord, yung company na napasukan niya, merong prayer meeting. Christian company na bago sila daw mag-umpisa sa umaga, may prayer, may morning devotion muna. Ang galing nga sabi niya, ang galing talaga ni Lord. Yun yung sinasabi ko po sa inyo na kapag ang kalooban ng Diyos ang gusto mong sundin sa buhay mo, nakikita mo, aayusin ng Diyos ang lahat ng bagay. And you will be the one to first notice it. And then people around you will notice it. Alam niyo ba na maski yung mga naiinis sa inyo, manonotice nila yon? Kapag ikaw, ginagawa mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, makakarinig ka ng mga salitang hindi magaganda.
Bakit? Lagi nating sinasabi to, pero alam niyo mga kapatid, pag-isipan nating mabuti, bakit babatuhin ang isang punong walang bunga? Ano makukuha nila doon? Wala, hindi ba? Ang isang punong binabato ay yung maraming bunga. Hitik sa bunga. Kasi natatakam sila kung anong meron ka. Kaya kahit hindi ka nila, pagnanasain nila, kaya babatuhin nila. Para malaglag yung bunga na yun. Yung iba, gusto lang nilang malaglagan ka ng bunga. Pero yung iba, babatuhin ka nila kasi they envy and they wanted so much what you have na wala sila. Kaya minsan, pagka meron kayong mga ganong naririnig, tas alam mo naman na sinusunod mo yung kalooban ng Diyos, kung ano yung pinagagawa ni Lord sa'yo. Kasi alam nyo, merong mga usapan kayo ng Diyos na hindi maintindihan ng ibang tao. Kasi, direksyon lang ni Lord sa'yo yun. Nung isang linggo na pag-usapan natin na merong general will ang Diyos. General. Lahat gusto niya maligtas ang mga tao. Pero meron siyang individual will for each and every one of us. Just like yung sinasabi natin na meron siyang tailored na kalooban niya para sa'yo lang. Hindi po pwedeng para sa kanya din. Yan yung mga individual eh. Kilala kasi tayo ng Diyos eh. So, merong mga usapan kayo ng Diyos na hindi maiintindihan ng ibang tao dahil hindi sila ikaw. Di ba? Merong mga instructions sa iyo ang Diyos na sometimes ikaw din, Lord, sigurado ka ba? Pag ginawa ko to, ano na lang ang sasabihin nila? May mga ganon. Meron talaga mga kapatid. Alam niyo yung isang tinuturo din sa atin nun? Huwag kang magpadala sa opinyon ng maraming tao. Ang isik mo lagi kung ano yung kalooban ng Diyos. So, manonotice na ng mga tao yun. Kasi, lahat ng nangyayari sa buhay mo ay yun ng intensyon ng Diyos. Good intention ng Diyos ang nangyayari sa'yo. But there's a catch. Sabi nga natin nung nakaraang linggo, may catch paano to. Merong isang kwento si Mr. Jones. Si Mr. Jones sa inamatay. Naalala ko tuloy si Mang Jones. Sino yung naka-assign sa BF Resort dati? Naalala niyo si Mr. Jones? Si Mang Jones, di ba? Ano yun? Oo, tagatawag yun ng mga uma-attend sa prayer meeting. Pero hindi masyadong nagkikikibo yun. Ano siya, natatandaan ko, maitim na... Oo, medyo may edad na rin naman siya. Pero hindi siya ito. Ito isang kwento lamang na nabasa ko. Mr. Jones Goes to Heaven. Si Mr. Jones, nung siya ay pumunta sa langit, sinalubong siya ni St. Peter. Laging ganyan ang yung kwento, di ba? Ngayon, sabi niya ngayon, ino-orient siya. Ito na yung bagong tahanan mo, langit. So, sabi niya, sumunod ka sa akin. Di pinasyal ngayon siya ni Mr. Jones. O, ito yung mga mansyon ng mga tao na nag-ipon ng mga kayamanan sa lupa nung nandoon sila. Sabi niya, ito yung sinasabi nilang kumikinang na ginto. Clear as crystal na daanan. So, habang naglalakad sila sa langit at tinutur siya ni St. Peter, may nakita siyang warehouse na malaki. Sabi niya ngayon, anong laman nun? Sabi niya ganon. Hindi sale. Sabi niya, anong laman nun? Sabi niya, huwag mo napansinin yan. Sabi niya ganon, dadaan tayo mamaya dyan. Sabi niya ganon. Sabi niya, ngayon na lang, para makita ko kung ano yung laman nun. Sabi niya ganon. O sige. Binuksan ngayon ni St. Peter yung warehouse na malaking-malaki. Nanlaki yung mata ni Mr. Jones. Nakita niya mga red na ribbon. Parang sale nga. sabi ng mga kasama ko pag pupunta sa mall, sabi, Tari, may red. Pag may red kasi sale na yon. Nanlaki yung mata ni Mr. Jones. Sabi niya ganon. Nakita niya, puro mga puting boxes, tapos may mga red ribbons lahat.
Sabi niya, o yan, halika na, nakita mo na yan. Sabing ganon. Tumalikod na ngayon si St. Peter. Tapos, hindi pala sumunod sa kanya si Mr. Jones. Ang ginawa ni Mr. Jones, tinignan niya isa-isa. Sabi niya, paglingon ni St. Peter, wala pala sa likod niya si Mr. Jones. Pinuntahan niya ulit ngayon. Sabi niya, lahat ng boxes may mga pangalan. Sabi niya, individual ba? Meron ba ako? Meron ba ako? Sabi niya kay St. Peter. Sabi niya, meron ka na dyan, pero halika na lang muna. Tapos alam niyo, hindi natiis, nakita niya yung pangalan niya. Hindi na ngayon siya napigilan ni St. Peter. Pagbukas niya na ganon, nakita niya sa loob ng boxes yung sandamakmak na mga blessings na dapat para sa kanya, hindi na ibigay nung nasa lupa siya. Sabi niya, ano pala to? Ito yung mga warehouse, sabi niya, nang nakaboxes na lang, nakastock na lang sa warehouse. Di ba ang nilalagay sa warehouse, yun yung ini-stock na lang kasi hindi na benta, hindi na ubos, ganon. Sabi niya, sandamakmak daw, tapos may nakalagay sa na pangalan. Nung binuksan niya, sabi niya, yan yung mga blessings na dapat para sa'yo, pero hindi mo hiningi. That is the catch. We have to ask. There are blessings na you can get only if you ask. There are also blessings na you do not have to ask. Binibigay ng Diyos sa'yo. Pero there are blessings na ibibigay sa'yo ng Diyos only when you ask. Ask per request. Oo, ask per request. Tama yun, ask per request. Kasi ibinigay din sa atin ng Matthew 7:7. Ibinigay ang James 4:2. Hindi ba? So yun ang catch po, mga kapatid. If you do not ask for His blessing, you forfeit those that come to you only when you ask. Kaya hingi ng hingi. Ngayon, anong nagiging problema? Bakit hindi umihingi? You do not know God's nature. God's nature is to bless, mga kapatid. God's nature is to bless. Alam niyo ba na yung goodness ng Diyos is abundant? That it flows. Ang totoo nun, ang gusto ng Diyos, yung abundance niya, mag-flow sa ating mga unworthy lives. Kasi only when God's goodness flowed sa mga unworthy lives natin, yung buhay natin nagiging worthy. Pag nag-flow, yung God's goodness sa buhay po natin, mga kapatid. Ngayon, I encourage you to make a lifelong commitment na hingin po natin sa Diyos on a daily basis to bless you. And while you're at it, yung Lord, bless me, total, umingi ka na lang din. Sabihin mo, bless me a lot. Bless me a lot. Huwag kayong mahiya. Kasi dami nang binigay sa akin si Lord. Akala mo lang iyon, marami na yan. Yes, ang sabi niya, bountifully, yung message natin kanina, His grace will abound to you. Abounding grace ang meron ng Diyos para sa atin. Kaya lang, nagkakasya na tayo kung ano, okay na naman ako dito kontento na ako dito Nako, kagaya ni Mr. Jones, nung napunta siya sa langit, ang totoo nun, masaya na sana siya nasa langit na siya Pero may panghihinayang, nung nakita yung, sayang naman, sana pala na-enjoy ko to nung nasa langit ako. Kaya, nasa lupa ako, kaya lang hindi ko hiningi. God's bounty, mga kapatid, is limited only by us. Not by His resources, not by His power. Tayo lang ang naglilimit kay Lord. Pero ang Diyos, ang grasya ng Diyos, naku po mga kapatid. At yun po ang maganda sa prayer ni Jabez. He refused to let any obstacle, any person, or any opinion emerge larger than God's nature. Hindi niya hinayaan na, kasi may mga taong magsasabi sa'yo, ikaw naman nasa iyo na lahat, humihingi ka pa. Hindi niya hinayaan na yung opinion na yon, nung taong nagsabi na yon, matakpan yung nature ng Diyos. God's nature is to bless you.
Paniwalaan mo yun, kapatid, na gusto kang pagpalain ng Diyos. Hanggat hindi mo pinaniniwalaan na gusto kang pagpalain ng Diyos, hindi ka masasatisfy. Hindi ka masasatisfy. Now, meron ditong some important scriptures stating the important facts of God's blessing sa buhay natin. Start po natin sa Romans 8:16-17. Sabi niya, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, heirs of God, and joint heirs with Christ. Ang sabi dito, anong ibig sabihin nito? Since God's nature is to bless us, He wants to bless us with the royal life. Ito yung pinapangako ng John 10:10. When you say royalty yan, royalty. Pagka sinabi nating royalty, anong unang-unang pumapasok sa isip natin? True orange? Blue blood? Dugong bughaw? Kings? Queens? Princesses? Yan ang royal. Naniniwala ka ba na ang gustong buhay na ibigay sa iyo ng Diyos is the royal life? Pag hindi mo pinaniwalaan yan, o okay ka na sa buhay mo na just enough. Just enough. Huwag kang, hindi greediness yun, mga kapatid. Yung maghangad ka sa buhay na just more than enough, that is not greediness. That is wanting what God wants for you. You have to want. Kailangan mong gustuhin yung buhay na gusto ng Diyos na buhay para sa'yo. Kasi pagka sinabi mo, okay na ako dito, ayaw mo? Ayaw mo tong royal life? Ayaw mo tong buhay na gusto ng Diyos sa'yo? Maraming mga Christians who are praying Our Father every Sunday and live the rest of the week like an orphan. Para kang walang tatay na hari kung mabuhay sa buong linggo. Pero pag sa Sunday, nagpe-pray ka ng Our Father who art in heaven. Biro mo, nina-acknowledge mo, sinasabi mo na yung Father mo nasa langit. And yet you live like an orphan. Ang orphan kasi, pagala-gala lang, naghahanap kung saan siya makakain kasi wala siyang provider. Yun ang orphan. Pero, sadly, maraming Christians ang nabubuhay like an orphan. Walang provider. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng ragamuffin? May kantang ganyan, di ba? Ragamuffin girl. Naririnig niyo ba yung ragamuffin? Ay, hindi. Merong kanta nun, ragamuffin girl. Asan si Jam? Jamie, di ba may kanta nun? Ragamuffin girl. Hindi Madonna yon. Panahon daw ni Diana Torres, sabi ni Jam. Alam dahil, ragamuffin girl, di ba? Merong ganon. Ang ragamuffin is a homeless. Oo, ragamuffin. So, maraming mga Kristiyano nabubuhay parang homeless. Merong isang Irishman na ang dream lamang niya ay mag-migrate sa Amerika. Matagal niya ng pangarap yun. Finally, may bumili. Ito yung nung unang panahon pa, ang way to the United States that time ay ship lamang. Dahil maraming yan ng taon na pangarap yun, one time, merong isang nagmagandang loob, binilan siya ng ticket sa ship para makapunta doon. Dito tuwan na siya. Pero nalungkot din siya kasi sabi niya, 1 week ang biyahe. Sabi niya, wala man akong masyadong pera. Sabi niya, wala akong pambili ng pagkain ko. Pagka may ticket na nga ako, wala pa akong pambili ng pagkain. So, ang ginawa niya, bumili siya ng tinapay doon sa kung saan siya aalis. Kasi mas mura. Tapos, inilagay niya sa maleta niya. Every day, patago siyang pumupunta doon sa tinutulugan niya. Tapos patago rin siyang kumukurot doon sa tinapay niya. Tapos,
ano pa siya, yung tumitingin-tingin pa pagka kumukurot sa tinapay. Kasi baka daw makita nung mga mahihirap din nakaparehas niya na nando doon, humingi pa sa kanya. Yun nga lang, baon daw niya na tinapay, baka kulangin pa sa 7 araw sa kanya. So para hindi makita, patago siyang kumakain. Tapos, yung last night na, di ba pagka last night sa mga ship, merong mga, yung dinner sila, no? Ang ginawa niya, nakaganyan lang, yung buong linggo, pagkatapos niyang kumain ng tinapay, pupunta siya doon sa parang pinaka mess hall ng ship. Gaganyan lang siya sa may bintana, tapos nagbubuntong hininga. Pinanonood niya kasi yung mga may pera na kumakain. Tapos, nung last night na, sabi nung isang sabi niya, why don't you join us? Sabi niya ganun, last night na naman to. Sabi niya, doon ka na kumain. Sabi niya, oh, I'm good. Sabi niya, I have no money. What are you talking about? Sabi sa kanya, you have a ticket that includes 3 meals per day for 7 days. Yung palang ticket na binili sa kanya ay may kasamang meals for 7 days. So parang ang nangyari, nagtiis siya dun sa baon niyang tinapay, tapos nagtatago pa siya. Last night na yun, nung nalaman niya na yung ticket na binigay pala sa kanya, kasama ang meals. Ganyan ang mga tao, mga kapatid. We are waiting for blessings that are already there, waiting for us. Naghihintay tayo, andyan na pala yung blessings. Kailangan mo lamang i-claim. Kasi may mga unclaimed baggages, di ba? May mga, mapupunta lang yun sa unclaimed. Kasi kaya yun hindi mapupunta kay Minister Ernie, hindi nakapangalan sa kanya yun. Tignan ninyo, kapag ka merong mga baggage na may sa'yo, di ba, pag wala yung may-ari, dadalhin ulit yon. Hindi nila iiwan yon. Pero sa Lazada, iniiwan. Merong mga importanteng, nakalagay doon na yung lamang nakapangalan na pwedeng tumanggap, hindi nila iiwan yun kahit saan. Dadalhin nila yon ulit, tapos magiging unclaimed na siya. Maraming blessings po tayo na ganyan. Ganyan. Oo, 16:24. Oo. So, kanina sabi natin, kailangan makita natin how much God wants to bless us. Dito sa binabanggit ko, kailangan namang ma-realize natin how much is rightfully yours. Kaya lang di mo kiniklaim. Ngayon. Sa Diyos ka lamang pwedeng humingi ng unlimited. Kasi hindi nagkikip ang Diyos ng ledger na, ay, 90% na nabigay na sa'yo, ha? Tumigil ka na. Yung iba naman, walang ganong ledger si Lord. Wala siya. Hindi siya nagkikip ng ledger ng mga ibinibigay niya sa'yo. Kasi nga, unlimited ang gusto niyang ibigay po sa atin. Huwag tayong mamuhay as second-class citizen. Kasi ang gusto ng Diyos sa atin is the royal life. So much is meant to be ours, yet napakaliit ng mga natitikman natin. Pero so much ay rightfully ours, pero hindi natin yun natitikman. Ngayon, nalaman na natin ang tungkol sa ticket natin. May ticket ka ba? Sabi mo sa kapatid, may ticket ka ba? Ngayon, alam mo na ikaw ay may ticket. Alam mo ba kung ano ang included? Alam mo ba, all-inclusive yung ticket mo na hawak? Anak ng hari ng mga hari? All-inclusive yan, mga kapatid, yung ticket na meron ka. Oo. Ang isa pang nakakahadlang, you know you have the ticket. Di ba? Na all-inclusive, but you chose not to believe it.
Yan. Yan din. Oo, alam mo nga. Pero mas pinili mong hindi paniwalaan. Kaya yung sinabi natin last week, di ba? Walang ipinangako ang Diyos sa'yo na too good to be true. Talaga ba mangyayari yun sa akin? Para naman too good to be true. Walang pangako ang Diyos na too good to be true. Pag pinangako niya, mga kapatid, harangin man yan, King Leon, King Tigre. Makakarating sa'yo yan. Kasi iyo yan. Paniwalaan mo lamang yan. Huwag kang magkasya, nandun ka sa loob ng closet, namumulot ka lamang ng mga mumu. Mumu ng mga kumain na nag-enjoy ng feast. Tas kung ano na lang yung mga tira-tira, yun na lamang yung sayo. The normal life of every Christian is the royal life. Naniniwala ba kayo doon? The normal life of every Christian should be the royal life, mga kapatid. Ang second po na scripture, Psalm 37, 3-4. Memorize natin to. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Sa ibang version, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed on His faithfulness. Delight yourself in the Lord and He shall give you the desires of your heart. Okay. Maraming mga Christians, ang puso nila are brimming with the trust. When you say brimming, punong-puno. Punong-puno, hindi pala their heart. Their theology, yung paniniwala nila sa mga bagay na spiritual, ay brimming or full of trust. But they have a heart full of suspicion and doubt. Pwede pala yun. Yung theology mo, yes, I know the Lord will provide for me, but with a heart full of doubt and suspicion. Merong isang Kristiyano na nasanay siyang mag-journal. One time, magkakaharap sila sa mesa ng mga ibang Kristiyano. Nagsusulat siya doon sa kanya. Sabi, ano yan? Sabi niya, journal ko yan. Sinusulat ko lahat yung mga prayer request ko. Sabi niya ganon. Inagaw ngayon nung isa. Patingin ka. Sabi niya ganon. Nagulat yung isa. Ang dami. Tapos sabi niya, kung ano nakalagay dito. Sabi niya, teka, ang boses ko, kung ano nakalagay dito? Sabi niya ganon. Pwede pa lang hingin kay Lord yung mga ganyan? Sabi ngayon nung yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Why would God want you to pray to Him ng mga bagay na hindi mo gusto? Sabi niya, lahat yan gusto ko. Yun ang dapat ilagay mo. Sabi niya, hindi gusto ng Diyos na hingin mo sa Kanya ang mga bagay na hindi mo gusto. Kaya ano bang gusto mo ngayong araw na to? Hingin mo sa Diyos. Hingin mo mga kapatid. Huwag mo sasabihin na, kasi baka hindi ibigay to. Again, He is delighted to meet your needs. He is delighted to give you what you want. Kaya nga sabi doon sa binasa natin, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So yung mga gusto mo, gusto ng Diyos. And when you, sa 1 Timothy 2, tama ba ako? Yung mga request, petitions, prayers be offered to God? Oo, ganun ang gawin po natin. And count on the proven fact that your Father's nature, mga kapatid, is to be faithful, na siya ay magiging generous sa'yo, and always seeking your best. Yun dapat ang attitude natin when we pray to the Lord. Gusto niyang ibigay ang desires of your heart, mga kapatid. Kaya lang, great asking always starts with genuine trust. Kapag ka ikaw ay nangangailangan, kanino ka hihingi? Sa best friend mo o sa kapitbahay mong binubuli ka? Ulit. Pag meron kang mga pangangailangan, kanino ka hihingi? Sa best friend mo or sa kapitbahay mong binubuli ka? Bakit? Ha?
ibibigay kasi. Nagkaroon ka kasi ng established reason to believe na yung best friend mo, hindi ka pahihindian. Hindi ka pababayaan. Bakit? May relasyon ka dun eh, kilala mo yun. So kung ang approach mo kay Lord ay hindi ganon, ibig sabihin, hindi kayo best friend, hindi kayo close ni Lord. Yun lang yun. Hindi kayo close ni Lord. Ano lang kayo? Acquaintance. May nakapagsabi lang sa'yo na ang Diyos ay nagbibigay ng desires of your heart. Pero wala kayong relasyon ng Diyos. Hindi mo siya kilala. Kaya lagi kang may question mark, ibibigay nga ba talaga? Alam niyo mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, great asking starts with genuine trust. Kapag ka ang trust ay nag-take root na sa mga puso natin, doon magiging ready ka na to take the next step, which is the blessed life. Yun mga kapatid. Alalahanin po natin yung record of God's loyalty to you. Meron na bang record ang Diyos? May bad record ba ang Diyos sa'yo? Wala, hindi ba mga kapatid? Lagi po niyang tinutugon ng mga panalangin natin. Kaya lang, we refuse no as an answer. Kaya minsan sabi natin, di naman lahat ng panalangin tinutugon. Mali po tayo doon. Lahat ng panalangin natin tinutugon ng Diyos. Kaya lang ayaw nating tanggapin ng no as an answer. Even is an answer. So sinagot ka. Sinagot ka ng Diyos. And sometimes, alam nyo, meron tayong mga panalangin na He will let you have it only to teach you a lesson. Oh, di ba? Minsan nga, ganun kasi ka-faithful lang Diyos. Kaya sabi ni Minister Ernie, be careful what you pray for. Kasi, ginagawa ng Diyos yun. Sinasagot niya talaga yun, mga kapatid. Sasagutin niya yun kasi pangako niya yun eh. That is the secret of true abundance. The secret of true abundance is to want what God wants. Yun po. Marirearrange ang lahat ng priorities mo kapag kayo ng ginawa mo sa buhay mo. One day, mga kapatid, you will look at your life in happy disbelief. Yung hindi ka di ba parang yung upuan, ang liit-liit lang, pero sa akin, hindi ako maka-get over. Gabi na nga, hindi kayo maka-get over. Lalo na pag nakikita ko yung upuan, hindi ako maka-get over. Yun nga, yung happy disbelief, natutuwa ka na napasaya yun, pero hindi ka makapaniwala na, talaga bang nakuha ko lang yan? Hindi kaya nagkamali yan, parang ganun. Ganung buhay. You will realize, mga kapatid, alam nyo, pagka naging ganun ang buhay natin, you will realize na along the way, na-develop mo na yung habit of abundance. Habit of abundance. Alam nyo ba that abundance is an habit? Just like scarcity is an habit? Oo. Yung bang kahit meron ka na, naging habit mo na lang ng sasabihin mo ng, ay wala pa ako niyan. Akin na lang yan. Tatapon mo na rin naman eh. Akin na lang yan. Sayang naman. Yung isang kapatid ko, Dabs, kwento kita. Yung isang kapatid ko, sabi nung anak niya, yan nga po prayer ko kay mama eh. Sabi niya, gusto kong matanggal na kay mama yung scarcity mentality. Sabi niya ganon. Alam niyo kung anong sagot ng kapatid ko? Ikaw kaya, ang simula nung bata ka hanggang lumaki ka, kasama ka ni ima. Tignan ko kung hindi ka magiging ganon din na ugali. Sabi niya. So, madidevelop mo yung habit of abundance mo kapag ka na-experience mo to. Parang madali nang itapon sa iyo yung madali mo nang itapon ang isang nawawala yung word ko. Disposable na bagay. Pag sinabi mong disposable, hindi mo na ininuhugasan. Itatapon mo na pag ginamit mo kasi disposable. Pero maraming mga Kristiyano, disposable, hinuhugasan. Oo, si Lola Salud, binilan ko ng Jollibee spaghetti.
Tapos, nung pagkakain niya, nakita ko, inuhugasan niya yung styrofoam. Sabi ko, Lola Salud, tinatapon na po yun. Ha? Ay, sayang. Sabi niya ganon. Sayang. Maganda pa yung kubyertos. Inuhugasan niya. Marami sa atin ganyan. Si Pastor, di ba? Sabi niya, wag niyong itapon yan. Dali niyo yan. Pag nag-outreach tayo, matibay yan. Matibay yan. Nagiging habit yon. Kaya, pag pumasok sa bahay mo, puro kalakal. Puro kalakal. Puro kalakal. Alam niyo ba mga kapatid, pag ang bahay mo puro kalakal, may scarcity mentality ka. I'm sorry, but that's the truth. Yes. Ikaw, marami ka. Ikaw, may scarcity mentality ka. Ang dami mo mga basu-basura. Ganyan tayo. Ito tayo mga kapatid ha. Huwag mong itapon yan. Darating ang araw, may paggagamitan ka niyan. Mga kapatid, kung hindi mo na siya kailangan, pamigay mo. Kung ayaw mong itapon, ipamigay mo. Kasi kung darating ang araw na mangangailangan ka, the Lord will provide for you. Bago pa, hindi yung nangangalawang na. Yun yung abundance mentality, mga kapatid. Huwag na tayo doon. Kasi huwag na tayong kawawa. Tapos alam mo, pag gusto mo yung isang bagay, halimbawa, gusto mong kumain, tapos mahal siya, kung may blessing ka, kainin mo. Darating ang araw, titignan mo na lang yan, wala ka ng gana. Kasi matanda ka na o kaya may sakit ka na. Wala ka ng ipin. Wala ka ng panlasa na COVID ka na pala. Oh. Hindi mo kinain. Oh. Mag-celebrate kayo. Ba't ako dinadamay nyo? Ako nakaisip, gagawin ko sa sarili ko yun. Ang sabi ko, pag may pera ka naman at may gusto kang kainin, bilin mo. Pag may nakita kang damit at gusto mo, pinagpala ka ng Diyos, bilin mo. Huwag yung sasabihin mo na, hintayin ko na lang yung bibigay mo sa akin. Pag ayaw mo na yung damit mo, akin na lang. Naiiyak naman ako sa iyo pagka ganon. Nakakaiyak naman. We are the representation of God. So how are you representing God? Pwede nating sabihin wise lang tayo, pero sabi rito, kapag ka nasa habit ka ng wanting what God wants for you, you will develop a habit of abundance. Kasi it's His nature to bless you from His unlimited resources. Alam niyo ba kung anong klaseng unlimited resources meron ng Diyos? Baka po magulat kayo mga kapatid. Nasa kapangyarihan ng Diyos na pagpalain tayong lahat. Ang pagpapala ng Diyos ay walang limit. That's why ang last natin na scripture, Malakay 3:10. Sabi ng Diyos, try me. Oh. Try me now. Sabi, try me now in this, says the Lord. If I will not open for you the windows of heaven and pour out on you such blessing that there will not be room enough to receive it. Ang ganda ng version na to. Try me now in this, especially if you are paying your tithes. Sabi niya, says the Lord, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Yun ang sinasabi ko sa inyong unlimited blessing na meron ang Diyos. Alam niyo ba that si Lord is a frustrated philanthropist? Kasi gusto niya gumawa ng mga mabubuti sa atin. Kaya lang di natin siya inaalaw.
Hindi natin inaalaw ang Diyos na gawin niya sa atin kung ano yung gusto niyang gawin. Hindi rin natin siya inaalaw na ibigay sa atin kung ano yung gusto niyang ibigay. By not asking, mga kapatid. So, everything you want and more, sabi ni Lord, I will give it to you. Naniniwala ba kayo? Pag hindi kayo naniniwala, sorry. Para sa Diyos, your limited resources is not a problem at all. Sabi mo, kasi ito lang ang kaya ng sweldo ko. Kaya ng sweldo mo. Pero ang kaya ng Diyos mo, more than that. Pag nalaman ninyo kung magkano ang love offering ni Sister Sally isang linggo, magugulat kayo, ba't napunta siya ng Singapore? Hindi ba? Because for God, your limited resources is never a problem. Hindi problema sa Diyos yan, mga kapatid. Hindi problema kay Lord yan. Sabi ko nga sa inyo, hindi siya nagkikip ng ledger. Walang quota of God's goodness. Walang quota when it comes to God's goodness. And hindi mo po pwedeng i-underestimate yung pag-ibig niya sa'yo. Sabi niya, mahal kita, sobra. Ngayon, pag in-underestimate mo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, you underestimate everything na may kinalaman sa Diyos, including the life that God wants you to have. Ang sabi ni Catherine Marshall, the purpose of all prayer is to find God's will and to make that will your prayer. Yan. So, pray mga kapatid for what God wants for you. Want what God wants for you. Gustuhin mo kung ano ang gustong magkaroon ka ng Diyos. Sabi ni W.C. Stone, if there is something to gain and nothing to lose by asking, by all means, ask. Ask, mga kapatid. So yan ang ating, ngayon? Ask. Humingi ka. Ang kanta natin sa araw na to, humingi ka, ikaw ay bibigyan. Kumato ka, at ikaw ay bubuksan. Hanapin mo at iyong masusumpungan. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ano pang mahihiling, purihin ang Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Sabi ni Sister Farah, how can we differentiate a miser from being frugal? Where do we draw the line? Yung miser kasi, sarili mo na kinukuriputan mo pa. Na kung tutuusin, wala kang ibang pinakamamahal kung hindi sarili mo, di ba? O ang miser, sarili na lang niya, kinukuriputan pa niya. Eto lang, parang siguro apply natin dun sa question ni Sister Farah. Ano ba sa tingin mo ang gusto ng Diyos para sa'yo? Ayun lang. Siguro doon yun ang nagdo-draw ng line. If you really know kung anong klaseng Diyos ang pinagtitiwalaan mo, you will know what kind of blessing na gusto niya o anong klaseng buhay na meron ka. Palagay ko, that will answer your question. Sana. Sister Farah. Oh, yung frugal daw po is avoiding waste. That means, hindi ka nananayang, masinop. Wise, oo, wise, oo. Iba naman yun.
kailangan ka ring maging masinop doon sa mga pagpapala. Pero yung miser, hindi madamot ang miser eh. Yung frugal ay wise spender. Yung bang parang halimbawa, may blessing ka naman. Tapos may gusto kang bili na bag. Eh kung ang purpose mo lang naman ay may madala yung gamit mo, bumili ka na lang ng bag nang hindi ka na naghahanap ng wisdom, may wisdom. Sa frugality, may wisdom, ano? Oo. Oh, yes. Sabi ni Sir Aida, ugali ko si tapon. Sabi niya, kasi nga, what I've learned from the Bible, live one day at a time. True, pag may cancer ka na, di mo na makakain gusto mo. Buti na lang God's supernatural blessings upon me. Senior na. Zero stage. Ayan. Senior mo na, isi-share ko na. Lingid sa kaalaman ng marami, si Sister Aida po ay nagkaroon ng bukol sa breast. Nung una, ang sabi, early detection yun sa kanya eh. Sabi stage 2. Tinanggal. Tapos nung na-check siya, walang kalat. Hindi na siya, walang metastasis na nangyari. Oo. Kaya, ang sabi niya ngayon, zero stage. O, di ba? Thank you, Lord, talaga. Kaya nga sabi niya, papasok na ako. Sabi ko, oo, pinagaling ka na ni Lord eh. Okay, thank you, Lord. Amen. Happy birthday po sa mga kapatiran natin. Sister Maggie Pangilinan. Happy birthday, Maggie. Ayan. Nag-almusal na raw sila. Sister Blessy Orpilia. Happy birthday, Ate Bless. Sister Rovi Ann Quinto. Sister Diana Katukod ng ating San Fabian. Sister Cristeta Dulos, Sister Tita Liantero, Brother Dwayne Sebastian, Sister Let Lapitan, and Sister Kali Aquino. Advance happy birthday. Nag-advance happy birthday na tayo tomorrow. Oo. Kasi tomorrow, meron pa rin tayo pero mga music muna tomorrow. Because marami kasi yung mag-uuwian na tomorrow. So, advance happy birthday tomorrow sa iyo, Fa! Aba? Birthday pala ni Sister Farah tomorrow. Happy birthday, Fa! Advance. Sister Michaela Ernie, Sister Antoinette Bacani, si Sister Carol Beltran, and Sister Nicole Olar. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy birthday, mga kapatid. So, mag-e-end na po tayo with the repeat new song of the week, Unos. Napauwi kayong lahat. Composed by Sister Bebot Perez. So, mga kapatid, sa lahat po ng hindi pa bumoboto, exercise your right to vote. God bless you all, mga kapatid, and ask the Lord to bless you today. Amen.
bagyo dala-dala nito. Ngunit kailanman hindi ako matatakot. Kat ang mata ng Diyos ay nakatuon sa taong matuwid, at ang kanilang mga panalangin ay tiyak niyang inidinig. Ang hampas ng hangin ng buhay minsa'y dumarating pag ika'y payapa. Minsan bagyo dala-dala nito.